Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 11 na po tayo, page 144 ng textbook. So, yung Unit 11 natin is about budongsan. Pag sinabing budongsan, ibig sabihin is real estate. So, may kinalaman sa property, specifically sa mga bahay, yung pag-uusapan nating mga 어휘 or vocabulary. So, number 1, 집의 정유에는 어떤 것이 있어요? So, 정유, ibig sabihin types. Okay, types or kinds. So, ano daw yung mga klase ng bahay ang meron? So, dito sa Korea specifically, no? And then, 집을 어떻게 구했어요? So, from the word guhada, ibig sabihin nito is to search or find. Okay, search for, look for, ayan, or find ng bahay. So, paano ka nakahanap ng bahay? 다음을 보고 이야기해보세요. Unahin natin yung 주택. 주택 means house. So, ito yung mga single na bahay na nakatayo sa isang lote. So, nowadays, bihira ka nang makakita ng ganitong klase ng bahay sa Seoul or sa city. Ang usual na makikita mo sa city is apartment. So, ito, no, aparte. So, ayan yung apartment. And based sa na-observe ko, ito opinion ko to, no, ang kapareho ng apartment dito is yung alam nating condominium sa Pinas. Okay, so same sila ng style. Pero, wala silang tinatawag dito na condo. So, apartment or apate. Another one, we have villa. So, this one, villa. Ito naman, again, sa opinion ko to, no, based lang sa pagkaka-observe ko. Ito naman yung kung ihahambing natin sa Pilipinas, siya yung alam ko na usual na apartment sa Pilipinas. Yung madalas 3-story na building, minsan kung mataas 4-story. Ayan, tapos pinauupahan per floor. So, ganun yung style nung tinatawag nilang villa dito. Next, gisuksa. Ibig sabihin nito is dormitory, dorm. And then, opistel, so officetel. Combination ng office and hotel. So, itong ganito, usually ang first to third floor, ginagamit for commercial purposes. So, nandyan may mga small clinics and small offices, and mga kainan din. Okay, o kaya, myeongshil, salon, yan. So, first to third floor, yun yung pwesto nila. Pagdating sa fourth floor pataas, so, ito na yung mga studio apartment. And again, maliit lang yung unit na to, no? So, studio type usually. So, yun po yung office style. And then, one room. So, literal na, one room. Ang laki niya is isang, isang kwarto. Tapos, meron ka lang kama and then table para makapag-study or makapag-work. Tapos, meron ding, maliit na CR sa loob. So, ito, tingnan natin yung nasa gitna. Jib Guhagi, looking for a house. So, kapag ikaw daw ay naghahanap ng bahay, so ito yung mga options na meron ka. Meme. Meme means buy and sell, no? Buy and sell or buying or selling. Imde, ito naman is to rent. So, pag ikaw ay mangungupahan lang. And then, Jonse, ito yung klase ng rent, no? Meron silang dalawa. Jonse, lease. And then, 월세, monthly. So, for number 2, 여러분은 집을 구할 때 무엇을 중요하게 생각해요? What do you consider important when looking for a house? Okay, so kapag ikaw daw ay maghahanap ng bahay, ano ang iniisip mo or kinukonsider mo na importante? So, daumul buko, yagihebuseyo, discuss natin tong nasa baba. So, yung una, 교통. 교통 is yung traffic. Not yung literal na matraffic, ibig sabihin yung transportation. Okay. So, sabi dito, 교통이 편리하다, 불편하다. So, kailangan mo daw i-check if ang transportation ba is convenient or not convenient. Next, 지하철역 버스 정류장이 가깝다, 멀다. Ibig sabihin, yung subway station daw or bus station, malapit ba or malayo. So, you have to check if it's near or far yung mga station, no? Either subway yan or bus station. Next one, 주차할 곳이 있다, 없다. So, 주차할 곳, a place where you can
park. Okay, so meron bang parking place or wala? Next, 집 근처에 고속도로가 있다. Pag sabing 고속도로, so main road or highway, no? So, malapit sa bahay mo ba ay highway or main road? So, kapag ganyan, syempre, mas convenient, no? Nandun ng main road. So, madalas pag sa main road, doon nadaan yung mga mga bus na kung saan-saan nagpupunta. Yan. So, mas convenient siya. Next, 주변 환경. So, 환경, environment. 주변, yung nakapaligid sa'yo. So, it means surroundings. So, ano yung mga kailangang i-check pagdating sa surroundings? Yung una, 다양한 편의 시설이 많다, 적다. So, pag sabing 편의 시설, mga amenities. So, check mo, amenities, if marami ba or kakaunti ang iba't ibang klase ng amenities. Then, 시장, 마트, 편의점, 쇼핑몰이 있다, 없다. So, i-check mo din if meron ba or walang market, mart, convenience store, and shopping mall. Another one, 공원, 산책로가 있다, 없다. So, 공원, park, 산책로, ito yung ating trail, no? Or yung pwedeng lakaran or pasyalan. So, meron ba nun or wala sa paligid? So, yun yung mga kailangang i-check. And then, 학교가 가까워서 멀어서 교육 환경이 좋다, 나쁘다. So, ito muna, yung school daw ba ay malapit or malayo. Check mo yun, no? Tapos, 교육 환경, ibig sabihin yung educational environment. Okay, so educational environment. Oh, good ba or bad? So, paano good or bad? So, yung bang tinitirhan nyo is lugar kung saan yung level ng education is talagang binibigyan nila ng importansya. Kumbaga, mga mapalaaral ba yung mga doon? Mga nandun sa lugar na yon? Kilala ba yung lugar na yon as maraming magagaling na school or magagandang hagwons? Yan yung mga kailangang i-check, no? And then, 집 내부 환경. So, 집 내부, ibig sabihin yan yung sa loob ng bahay, no? Interior. And then, 환경, again, yung ating environment. Yan. So, yung home, interior, environment. Anong kailangan mga i-check sa loob ng bahay? Una, 전망이 좋다, 나쁘다. Pag sabing 전망, yung view. Pagpasok mo, yan, kamusta ang view? Maganda ba or hindi? 햇빛이 잘 들어오다. Pag sabing 햇빛, yung sunshine, no? Sikat ng araw. So, 잘 들어오다, ibig sabihin, pasukin ba siya ng sikat ng araw? Okay? So, maganda kasi kapag ang bahay ay nasisikatan ng araw, 'di ba? Okay, so 방, 거실, 화장실, 부엌이 넓다. Malawak ba ang mga rooms, yung living room, yung 화장실 or CR or 부엌, kitchen. So, yan yung mga kailangan i-check, no? Malawak ba siya or hindi. And then, 침대, 책상, 세탁기, 냉장고. Option이 있다, 없다. So, itong mga to daw, no? Bed, desk, washing machine, refrigerator. So, ito ba ay kasama sa option or hindi? Okay, so pag sabing kasama sa option, naka-add siya, no? Pag kuha mo ng bahay na yon, andun na siya. Hindi mo na kailangan bumili. So again, ito yung mga bagay na kailangan mong isiping importante or i-consider kapag ikaw ay maghahanap ng isang matitirhan or ng bahay. So that's for vocabulary part ng ating Unit 11.